Nakakagulat na balita to mga guys. Ang US at Japan sanib puwersa na para patalsikin ang Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Talagang nakakagulat to mga guys, no? Tingnan naman dalawang malalaking bansa na malakas ang puwersang militar tutulong na sa Pilipinas para nga paalisin ang mga gagala-galang mga Chinese vessels dyan sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Talagang nakakataba ng puso, no? So, itong ating bibigyan ng reaction video. Komentaryo, suggestion, criticism, at pwede rin naman kayo mag-comments dyan mga guys kung ano man inyong mga saloobin. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel baka pwede naman like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe din kay Noy PH TV. So itong video na to sa kanya to, bibigyan lang natin ng komentaryo at reaction to kasi nga ito yung maiinit na balita ngayon, no, sa West Philippine Sea. Dahil itong mga Chekwa na to, no, talaga nakakabwisit na talaga. Okay, na umpisa na natin mga guys. You do not possess any legal authorities to fall within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Yon. Ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Narito ang mainit na balitang pinag-uusapan pa rin kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea, China at ng Pilipinas. Buong suportang ipinahayag ng National Maritime Council o NMC sa matibay na pangako nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikiit at ipagtanggol umano ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng NMC na ang bansa ay mananatiling determinado laban sa anumang panghihimasok ng dayuhan at hindi titigil sa pagprotekta sa teritoryo nito alinsunod sa international na batas. Ito ay kasunod ng pahayag ng Pangulo na muling pinagtitibay ang desisyon ng bansa na pangalagaan umano ang karapatan nito sa pinag-aagawang karagatan sa kabila ng patuloy na presensya ng monster ship nitong China na isang buwan na ngang umaaligid malapit sa karagatan ng Zambales. Ayon pa sa National Maritime Council, nanindigan sila na determinado umano silang hadlangan ang anumang paghihimasok ng dayuhan sa ating mga maritime zone at hindi titigil sa pagtataguyod ng kanilang mga karapatan at paggalang sa kanilang mga tungkulin sa ilalim ng international na batas, partikular na nga ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Oo nga naman, no. Talaga naman dapat talaga atin naman talaga ang West Philippine Sea, no. Naisa batas yan yung panahon ni Presidente Noynoy Aquino, Pinoy Kasi ayang dati kasi wala kasing West Philippine Sea. Nung naging presidente na si Pinoy so nilagyan niya ng nalaman niya na mayroon palang West Philippine Sea. Kasi nga nung mga nakaraang mga panahon yan, hindi nila iniintindihan ng West Philippine Sea na yan. Kasi dagat lang daw yan Sa ngayon, talagang parang nakakahalata na yata dahil itong mga Chekwa na to, itong mga Chinese na to, panay ang paligid-ligid diyan sa ating teritoryo, na palapit-lapit diyan sa ating teritoryo, sa ating mga isla. Kaya nga nagkaroon na ng batas, pumunta na sa United Nations si Pinoy para kumbaga isumbong yung mga ginagawa ng mga China. So talagang mayroon naman talagang West Philippine Sea. Kasi nga ayun ang batas ng international law na bawat ang bansa ay may mga sariling EEZ ba? Mga EEZ kung tinatawag na 200 nautical miles na pag-aari ng isang bansa. Yun. UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award ang Pilipinas umano habang nakatuon sa mapayapang pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan at tamang diplomatikong diskarte ay hindi kailanman mag-aalinlangan sa pagprotekta sa kanyang pambansang teritoryo at maritime domain. Dagdag pa nga ng NMC. Noong Huwebes ay nangako nga itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananatilihin ng bansa ang presensya nito sa West Philippine Sea. Ano man ang mga aksyon ng China
kabilang ang pagrampa sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas gamit ang mga water cannon, laser o pagharang sa mga barko. Palagi pa rin umanong nandyan ang administrasyon para protektahan ang ating teritoryo at sisiguraduhin na ang ating mga mangingisda ay magagawang gamitin ang kanilang sovereign rights na malayang makapaghanap buhay sa karagatan malapit sa West Philippine Sea. Ayon ito sa Palace Fraser. Ngayon ay mahigpit pa rin na binabantayan ng Philippine Coast Guard or PCG ang barkong 5901 ng China Coast Guard or CCG na tinatawag na monster ship. Teka no. Magbibigay tayong comment. Ito napakakulit ng barko ng China. Itong sinasabi nilang monster ship. Ayan ang panakot ng China sa atin, no. Ay kaya ayan yung pinapadala ng China sa West Philippine Sea. Kasi nga panakot na, kumbaga panablan nila eh. Kaso hindi naman yata natatakot ang Pilipinas. Kaya diretso pa rin. Kasi nga gustong-gusto talaga ng China na masakop na nila o matupad na nila ang kanilang pangarap na 9 dash line. Yung kanilang imahinasyon na 9 dash line dyan sa West Philippine Sea. Kasi yung 9 dash line na yun, kasama yung kumbaga sinagasaan nila yung ang ating teritoryo, no, within 200 nautical miles. Kaya hindi pwede yun, no. Ang galawan ng Pilipinas nasa international law. Kumbaga nakaangkla sa batas ng international law. Samantalang itong mga China, hindi sila sa kanila lang batas yun, no. Talaga hindi kumbaga hindi kinikilala ng arbitral ruling o UNCLOS yung kanilang kiniklaim diyan sa West Philippine Sea. Kaya ito mga in-check na to sarap pipingo batukan, no. Sa laki nito, naunang namataan sa layong 54 nautical miles mula sa baybayin malapit sa Zambales noong January 4, 2025. Bagamat itinulak na nga ng Philippine Coast Guard ang barko ng China palayo sa baybayin ng Zambales, ngunit nananatili ito pa rin sa loob ng karagatan umano ng Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng malawak na South China Sea na ganap na inaangkin ng Beijing bilang sarili umano nitong teritoryo. Gayunpaman, noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa isang mahalagang international na kaso ng arbitrasyon laban sa China na pinagwalang bisa sa ambisyosong pag-angkin nito sa South China Sea at isa pa ring desisyon na mahigpit pa rin binabaliwala ng Beijing. Samantala, tingnan mo na nasa international law at nanalo na tayo sa arbitral ruling at sa UNCLOS na ang West Philippine Sea within ito na naman 200 nautical miles ang EEZ natin ay may karapatan tayo. So natalo yung claim ng China, pero hindi yata matanggap ng China na natalo sila kasi nga talagang gustong-gusto nila maangkin yung buong West Philippine Sea, no? Malapit sa Palawan pa yun. Titigas naman ang mukha nila, no? Dinalaman ni US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba nitong Biyernes ang China para sa provocative activities sa pinagtatalunang South China Sea na halos lahat ay inaangkin na ng Beijing. Muling pinatunayan ng dalawang pinuno ang kanilang malakas na pagtutol sa labag sa batas na pang-aangkin ng Maritime PRC, militarisasyon ng mga nag-reclaim na tampok at pagbabanta at panunuksong mga aktibidad sa South China Sea. Sinabi ng magkasanib na pahayag pagkatapos magkita sina Trump at Ishiba sa Washington na tumutukoy sa China sa pamamagitan ng pagtutuglat ng opisyal na pangalan nito. Bilang pagsunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy pa rin na ginigiit nitong Philippine Coast Guard or PCG ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Tama, talagang may karapatan ang Philippine Coast Guard o ang gobyerno ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga tayo ang talagang nakatatak sa international law na atin talaga yan. Nanatili umanong matatag ang BRP Teresa Magbanwa
MRRV 9701 sa pagsusubaybay at pagtugon sa iligal na presensya ng China Coast Guard vessels CCGP 3304 na natukoy na humigit kumulang 105 to 115 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Aktibo pa rin nakikipag-ugnayan ng PCG sa sasakyang pandagat ng China Coast Guard sa pamamagitan ng radyo na maaaring iniulit ang hindi otorisadong presensya nito. Na tila lumalabag na umano sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea, ang clause at landmark na 2016 Arbitral Award. Sa kabila ng mapanghamong kondisyon ng dagat, kabilang ang taas ng alon na 3 to 4 metro, napanatili pa rin ang MRRV 9701 ang posisyon nito sa loob ng mahigit isang linggo na pinatitibay ang hindi natitinag na pangako ng gobyerno ng Pilipinas na protektahan ang pambansang karapatan ng maritime at tinitiyak ang kaligtasan ng mga mag-iisdang Pilipino at itaguyod ang international na batas at itaguyod ang kapayapaan sa nasabing rehiyon. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill L. Gaban, PCG ay mananatiling mapagmatyag at matatag ang PCG sa tungkulin nitong pangangalagaan ang katubigan ng Pilipinas at patuloy na protektahan ang mga karapatan nito sa soberanya na nakaangkla sa mga patakarang nakabatay at sa mapayapang pamamaraan. Okay mga guys, no? So hanggang dito na lang tayo. So nakita naman natin, no, na ang Pilipinas talagang pinaglalaban nila ang Pilipinas pinaglalaban nila ang kanilang teritoryo hangga't makakaya nila, no. So talagang dapat talaga dahil trabaho talaga ng Philippine Coast Guard diyan, even ang Philippine Navy, no. So pwede rin kayo mag-comments diyan mga guys, no. So kung ano man inyong mga saloobin. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo, no. So kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, please huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating YouTube channel nang sa ganunin ma-update pa kayo sa mga video na aking i-upload pa. Okay, maraming salamat sa inyo.